Ka-Express, pwedeng mabago ng isang 7'3" na pangalan ang buong direksyon ng Gilas Pilipinas. At alam na alam ng Iran kung sino yon. Si Kai Sotto ang sentrong gusto maibalik ni Coach Tim Cone para sa napakabigat na fourth window ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Pero linawin natin agad, wala pang official na final lineup. Sa FIBA roster tracker, to be announced pa ang preliminary roster ng Pilipinas. Habang ayon sa pinakahuling report, parehong gusto ng Gilas at ni Kai na makalaro siya. Ngunit may schedule-related matters pang maaaring humarang. Sina Quentin Meliora-Brown and Mike Phillips naman ay inaasahang hindi makakasama. Kaya ang totoong kwento ay hindi pa kompleto na ang lineup, kundi ginagawa ng Gilas ang lahat para mabuo ang pinakamalakas na available roster. Kailangan yon dahil dala ng Pilipinas ang 2-4 record papasok sa second round, habang 5-1 ang Iran and 5-1 din ang Jordan. Sa August 28, haharapin ng Gilas ang Jordan sa Mall of Asia Arena. Sa August 30 naman, Iran ang susunod. Home court ito, ngunit halos do or die na rin ayon kay Coach Con. At dito nagiging malaking factor si Kai. Hindi lang points at rebounds ang dala niya. Kapag nasa loob siya, mas mahirap umatake sa rim, mas kontrolado ang defensive rebound, at mas nakakaluwag ang mga shooters and wing scorers ng Pilipinas. Hindi pa confirmed ang kanyang paglalaro, pero ang posibilidad pa lang ng pagbabalik niya ay sapat para baguhin ang scouting report ng Iran. Ang tanong, makukumpleto ba sa tamang oras ang piyesang matagal nang hinihintay ng Gilas? Hindi ordinaryong qualifying window ang haharapin ng Gilas sa dulo ng August. Ito ang simula ng second round at dala pa rin ang lahat ng resulta mula sa first round. Ibig sabihin, hindi nabubura ang apat na talo ng Pilipinas. Nasa Group E ang Gilas kasama ang Australia, Iran, Jordan, New Zealand, and Syria. Sa kasalukuyang standings, Australia ang nasa unahan sa 6-0. Kasunod ang Iran and Jordan na parehong 5-1. New Zealand sa 4-2, habang magkapantay ang Pilipinas and Syria sa 2-4. Kaya bawat possession laban sa Jordan at Iran ay may direktang epekto sa World Cup dream ng bansa. Mas mahirap ang sitwasyon dahil hindi pa kompleto ang frontcourt options. Ayon sa latest report, hindi pa cleared si Quentin Meliora-Brown matapos ang hernia surgery, habang mawawala rin si Mike Phillips dahil may personal commitment sa August 29. Si Kai naman ang pinakamalaking question mark. Sinabi ni Coach Tim Cone na umaasa silang makakasama pa rin siya dahil halos do or die na ang window na ito. May source din nagsabing parehong gusto ng Gilas at ni Kai ang reunion. Ngunit may posibleng schedule conflict na kailangang maresolba. Kaya hindi tama na sabihing official ng kompleto ang lineup. Ang tama, desperadong pinipilit ng Gilas na maihanda ang strongest possible team. Bakit napakalaki ng epekto ni Kai laban sa Iran? Dahil ang Iran ay hindi lang basta malaking koponan. Isa itong physical, disciplined, and experienced West Asian team. Tinapos nila ang first round sa 5-1 record at nasa ikalimang pwesto sila sa pinakahuling FIBA Asian Qualifiers Power Rankings. Tatlong sunod na panalo ang dala nila papasok sa second round, kabilang ang dominanting revenge win laban sa Jordan. Nariyan sina Benham Yakchali and Sina Vehedi bilang pangunahing scorers, habang si Arsalan Kazemi ay nag-a-average ng double-digit rebounds at nagbibigay ng matinding physicality, hustle, and defensive activity. Kung walang natural rim deterrent, mapipilitan ang Gilas na mag-collapse ng mas maaga sa paint. Kapag nangyari yan, bubukas ang kick-out passes and offensive rebounds ng Iran. Pero kung available si Kai, pwedeng manatili sa shooters ang perimeter defenders. May vertical size ang Pilipinas para salubugin ang drives. May long rebounder para matapos ang defensive possession at may lob threat sa kabilang dulo. Hindi kailangan ni Kai na umiscore ng 20 points para baguhin ang laro. Kahit 10 points, 10 rebounds, 2 blocks at maraming altered shots, napakalaking pagbabago na iyon sa geometry ng court. Maaari ring mapagod ang frontline ng Iran sa pakipagbuno sa isang mobile 7'3" center sa magkabilang dulo. Malinaw rin ang historical challenge. Ayon sa FIBA preview, lamang ang Iran 10-2 sa head-to-head meetings nila ng Pilipinas sa major FIBA competitions. Huling nanalo ang Gilas laban sa Iran noong 2015
FIBA Asia Cup. Ngunit ang dalawang pagkatalo ng Pilipinas sa Iran noong 2019 World Cup Asian Qualifiers ay parehong single-digit margins. Ibig sabihin, mabigat ang history pero hindi imposible ang upset. Lalo na kung nasa Manila, malakas ang crowd at makakalapit ang Gilas sa best available lineup. Sa social media and fan discussions, paulit-ulit ang dalawang punto. Kailangan halos mag-sweep ang Gilas sa natitirang laban at mas realistic ang paghabol kung mabalik ang size ni Kai. May fans na naniniwalang kayang talunin ang Jordan and Iran sa home court. Meron ding mas maingat at nagsasabing napakahirap isweep ang Iran dahil sa kanilang consistency and physical style. Fan opinions lamang ang mga ito at hindi garantiya ng resulta. Tama ang pagiging maingat. Hindi dapat gawing automatic savior si Kai, pero hindi rin makakaila na siya ang klase ng player na kayang baguhin ang matchup kahit hindi siya ang top scorer. Kung makakasama si Kai, paano dapat gamitin ng Gilas ang kanyang skill set laban sa Iran? Una, dapat siyang maging defensive anchor, hindi habulin agad ang offensive numbers. Ang pangunahing trabaho niya ay pigilan ang direct rim attacks, tapusin ang possession sa rebound at huwag magbigay ng murang fouls. Kapag na-establish niya ang presence sa paint, mas magiging agresibo sina Dwight Ramos and Chris Newsome sa ball pressure dahil may protection sa likod. Mas makakapag-switch din ang Gilas sa selected actions nang hindi laging takot sa mismatch sa ilalim. Ikalawa, gamitin siya sa high pick and roll and short roll playmaking. Hindi dapat puro post up. Mas dangerous si Kai kapag gumagalaw ang depensa. Screen, dive, catch sa gitna, tapos finish or pass sa corner. Kapag nag-drop coverage ang Iran, pwedeng gamitin ang kanyang soft touch. Kapag dalawang defender ang sumalubong, pwedeng mabuksan ang mga shooters ni na Coach Tim Cone. Ito ang tunay na halaga ng kanyang skill set. Hindi lang taas, kundi ang kakayahang mag-connect ng offense bilang mobile big man. Ikatlo, kailangang kontrolado ang minutes. Matagal siyang nawala matapos ang ACL injury noong January 2025 at hindi dapat ipilit na parang wala siyang pinagdaanan. Ang pinakamagandang senaryo ay may sapat na frontcourt support mula kina AJ Edu, Junmar Fajardo, Japeth Aguilar, Carl Tamayo o iba pang mapipili sa final pool. Sa ganitong paraan, hindi kailangang buhatin ni Kai ang buong interior defense. Ang target ay impact, hindi reckless workload. Pero sakaling hindi siya makakalaro, kailangang malinaw ang plan B. Dapat mas mabilis ang pace, mas marami ang gang rebounding at mas disciplined ang weak side help. Kailangan ding bawasan ang turnovers dahil ang Iran ay mahusay magparusa sa physical games kung saan bawat extra possession ay mahalaga. At ito ang express info kung saan bawat kwento ginulat ng mundo. Don't forget to like and subscribe.